Gusto mo bang magkaroon ng isang manukan? Gusto mo bang malaman kung paano magpalaki at ano ang dapat mong ihanda upang magkaroon ka ng isang epektibo na manukan? Gusto mo bang magkaroon ng business na manukan pero beginner ka pa lang? Huwag kang mag-alala. And for today's video, tatalakay natin ang dapat mong malaman before ka mag-business ng isang poultry. So without further ado, let's get started. Magandang business ang pagmamanok, especially kapag ikaw ay isang OFW at gusto na mag-settle in the future sa Pilipinas. Kasi mataas ang demand ng karne ng manok at ng itlog. Before magkaroon ng business na poultry, dapat mong unawain is ang location. Itanong mo if may permit ba sa location na gusto mo or hindi ba ito nakakasagabal sa mga tao sa paligid, like mga kapitbahay or mga taong naninirahan sa lugar. Sa poultry kasi, mas maganda pag nasa bukid ka. Kasi kapag nasa bukid ka, alam naman natin pag nasa bukid tayo is maliit lang yung mga tao at saka yung mga tao is pro na talaga or na-experience na talaga nila yung pagpupoultry doon or mga agriculture. Ang disadvantage lang kapag may business ka sa bukid, especially sa pagpo-poultry is ang layo ng mamamarket mo kasi kailangan mo pang bumiyahe dun sa city upang magmarket ng iyong mga itlog or ng mga meat ng manok. Kaya naman, importante talaga na may reserve na kayo na loyal customers or mga suki nyo na. Kasi alam nyo na kung sino yung may 100% possibility and assured na kayo kung sino yung mga bumibili. Para naman madidelivered yun na lang sa location nila or maybe pwede naman ikaw yung magbibigay ng location sa poultry mo para naman maka-less transportation. Actually, nakadepende lang yan sa buyer, the communication of buyer and seller. Pero, ang poultry, hindi ibig sabihin na gusto mong visit ng poultry dapat nasa bukid ka. Pwede mo rin naman silang alagaan sa backyard. Ang importante, hindi nakakasagabal sa mga tao sa paligid at saka marunong ka mag-maintain ng cleanliness. Number 2, alamin mo kung ano yung gusto mo. Egg layering ba or for meat production? Kapag gusto mong pumasok sa egg layering business, pwede kang bumili ng white leghorn at iba't ibang breed na nangingitlog. Pero mostly, yung white leghorn talaga yung nagproduce ng good quality eggs. Ang kulay ng itlog ng white leghorn is color white, pero meron din namang ibang breed na hindi color white yung itlog nila kagaya naman ng Rhode Island Red. Itong Rhode Island Red is ang kulay ng itlog nila is kulay brown. Saan mo to pwede ma-market? Siyempre, pwede mo ma-market ito sa mga tindahan. Pwede kang mag-post sa Facebook or mag-advertise ng iyong business kasi wala namang humindi sa itlog, di ba? It is one of our necessity. Marami na ang gustong magnegosyo ng itlog at magbenta ng itlog. So, nandun naman tayo sa meat production. Ang meat production is bumibili ka ng sisiyo at aalagaan mo ito sa loob ng 45 days bago mo ito katayin. Bali, ang purpose ng manok na ito is yung meat nila. Ito yung mga manok na kinakain natin such as fried chicken. So ano nga ba yung breed sa pagkakaroon ng broiler chicken or mga manok na kinakatay? Tinatawag po itong Cornish cross. Mabibili nyo lang po ito sa malapit na poultry sa inyo. Pag wala naman kayong malapit na poultry, pwede rin naman kayong mag-contact sa mga legit na seller sa online. Saan nyo ba pwede itong i-market? Well, marami po talagang bumibili ng meat production ng manok, especially yung mga tao or mga business owners sa restaurants, sa mga manukan, sa mga karinderya. Ang pagbibenta ng meat production sa manok is nakadepende kung ilan yung presyo kada kilo ng manok. Kaya importante po ang pagtitimbang ng manok after 45 days.
Kasi kapag hindi po kayo marunong mag-estimate kung magkano yung kilo ng manok, malulugi po talaga kayo. Kaya importante may mga equipment ka such as yung mga timbangan at marunong kang mag-analyze ng iyong expenses upang malaki yung profit mo or income at hindi po kayo lugi. Kapag napag-isipan mo na kung ano yung gusto mo, if egg production ba or meat production, dapat aalahanin mo rin or dapat mo rin pag-isipan if ano yung gusto mo, free range ba or confinement. Free range versus confinement. Ano nga ba yung pagkaibahan ng dalawa? At ano yung mas better na piliin natin lalong-lalo na kapag beginner tayo? Ang free range po is ito yung location ng poultry or manukan na nakaka-access po yung manok sa labas or may access po ito sa sunlight, nakakagalaw ito freely, and malawak po ang location nito or ang lugar. Kapag free range po is nakakalakad po yung manok since malawak at malaki po yung area. And accessible po sila sa sunlight. Maganda ba yung free range kapag beginner ka? Mostly, mga poultry business owners, pinili nila yung free range kapag nagkakaroon sila ng egg layering or mga nagkakaroon sila manok such as Rhode Island Red. At free range din yung ibang poultry business owner, especially pag dual purpose. Ano nga ba yung dual purpose? If yung inaalagaan nilang manok is for dual purpose such as for egg layering at pinagtipo ng meat production. Again, may video po ako sa mga advantages and disadvantage of confinement at free range. Ililink ko po to sa description below para makita nyo at mapanood nyo po ito. Next is confinement. Ang confinement is opposite po sila sa free range. Kasi ang confinement may boundary po ito, may fence po yung mga manok. Kaya wala po itong access sa labas. Hindi po ito nakakalabas at nahihirapan po ito upang lumabas. Hindi rin ito nakaka-access sa sunlight since nasa loob lang ito or confined po ito. After mong naunawaan kung ano yung piliin mo, if free range ba or confinement, dapat mo rin pag-isipan. Ako ba yung mag-aalaga sa manok? Or hahanap ako ng pagkakatiwalaan upang mag-alaga ng manok? Kasi busy ako sa work eh. Well, it's your choice. Kasi naman, kapag may manukan, dapat todo alerto ka talaga kasi hindi po talaga sila pwedeng maubusan ng tubig. Dapat alerto ka at palagi silang puno yung tubig nila or yung feeders nila. I suggest kapag wala kang trabaho at gustong magkaroon ng manukan, naku, mas mabuti na lang na ikaw na lang yung mismong babantay sa mga manok mo. Kasi less expense na yun sa labor. Paano if hindi ako marunong mag-alaga ng manok? Ano ba yung gagawin ko upang maunawaan or madagdagan yung kaalaman ko sa pag-aalaga ng manok? Naku, may paraan dyan. Pwede kang mag-research ng mga PDF na guides as a beginner sa poultry. Pwede mo rin namang mapanood yung YouTube channel ko. In that way, mas lalawak ang kaalaman mo sa pag-aalaga ng mabuti sa iyong mga manok. At saka kapag nag-iisip po kayo ng location sa poultry nyo, siguraduhin nyo po talaga na may water resources po kayo kasi yung mga manok, hindi po ito pwedeng pabayaan na walang tubig. Kasi ang mga manok po is prone po sila sa sakit, especially kapag walang tubig, hindi kayo marunong mag-feeds, hindi kayo marunong mag-alaga, and apektuhan po yung health nila sa mga bad weather or masamang panahon. Kaya naman, kapag gusto mo yung ikaw yung mag-alaga, dapat alerto ka. At kung gusto mo naman na less hassle at may ibang source of income ka naman, pwede ka rin namang humanap ng trabahador na sana naman yung may experience na din sa agriculture or pag-aalaga ng manok para naman hindi ka mag-aalala if maayos ba yung pag-aalaga or healthy ba yung mga manok nyo. Next is ang investment and expenses. Siyempre, before ka mag-start ng poultry farming or poultry business, dapat may ipon ka po or may pera po kayo na naitabi upang magkakaroon kayo ng business. Dapat ilista mo yung mga expenses mo such as pag gusto mo ng meat production, saan ka bibili ng broiler chicken, at pag gusto mo naman ng egg layering, ano ba yung chicken breed ang gusto mo or saan ka ba bibili.
At magkano po talaga ang mga ito, magkano ba ang feeds, magkano ba ang equipment pag gusto mo yung confinement, magkano ba ang gasto sa pagpagawa ng housing. Ano ba yung mga alternatibo, ano ba yung mga equipment na pwede mo magamit upang makabuo ng simple housing? Upang maka-less expenses kayo, kapag confinement yung pinili nyo at saka broiler chicken or meat production yung pinili nyong industry sa pagpo-poultry farming, may maraming option po ito. Pwede nyo pong gamitin yung used na kahoy or mga kahoy na nasa makikita nyo lang po, and i-build nyo lang po na housing or malawak na area for how much chicken po yung gusto mong alagaan, or i-estimate nyo po kung ilan yung chicken ang gusto nyong alagaan, at ganun din dapat ang kalaki ng housing nyo. Kapag nasa better environment po kasi yung chicken or location, is madalas healthy po yung meat production nila at saka hindi po sila nagkakasakit. Lalong-lalo na kapag maganda yung pag-alaga, like consistent yung pagpapakain at saka hindi po sila nauubusan ng tubig. So before starting a poultry business, you need investment, and you need to list all the possible expenses kagaya ng feeds, equipment sa housing, yung chicken breed or manok, at saka broiler's chicken. Depende po yun kung ano yung pipiliin nyo, meat production ba or egg layering. Siyempre, isa na sa expenses sa pagkakaroon ng poultry business is yung feeds nila or mga pinapakain. Kaya naman, mas importante na may alternatibo ka na makaka-less expenses ka talaga, or ano yung mga pwedeng ipapakain ng manok. And also sa water bill, syempre sinabi ko naman 'di ba, mas maganda kapag yung location is may water resources, kasi hindi po talaga pwede natin pabayaan yung manok natin na walang water. Kasi ang mga manok is nasa-stroke po kasi yun, lalong-lalo na sa init, at saka kapag kakulangan ng water or scarcity sa water, is nanghihina po talaga sila. So that's it for today's video, guys. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe to my channel. Pwede nyo po itong i-share sa mga kaibigan nyo, relatives nyo, para naman ma-inspire sila sa pagpo-poultry business. See you guys in my next video. Bye-bye!